4 na taon. 4 na taon nang sinubukan kong paniwalain ang sarili ko na isang aksidente ang lahat. 4 na taon nang tinanggap ko ang pakikiramay ng mga tao, lalo na ang pakikiramay mula sa kanya. Mula kay Isabel, ang babaeng pakakasalan sana ng anak kong si Mateo. Sa bawat anibersaryo ng pagkamatay ni Mateo, siya ang unang dumarating sa bahay ko. May dalang bulaklak, may dalang pagkain, at may dalang mga yakap na puno ng awa. Isang matandang lalaki na mag-isang naiwan sa buhay. Ganoon ang tingin niya sa akin. At sa loob ng 4 na taon, hinayaan ko siyang isipin iyon. Ngunit ang lahat ay nagbago noong isang linggo. Dumating siya sa bahay, hindi para magdala ng bulaklak, kundi para magdala ng mga dokumento, mga legal na papel. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Marco, isang lalaking hindi ko kailanman nagustuhan ang mga titig. Tumingin sila sa paligid ng bahay. Ang bahay kung saan lumaki ang anak ko, na parabang sinusukat na nila ito para sa mga bagong muebles. "Tito," sabi ni Isabel, sa malambing niyang boses na parang pulot. "Alam niyo po, 4 na taon na ang nakalipas. Siguro po, panahon na para mag-move on. Ang bahay na ito, masyadong malaki para sa inyo. Masyadong maraming alaala." Tumango lang ako. Pinakinggan ko lang siya. "May offer po kami sa inyo." Pagpapatuloy niya, inilapag ang isang folder sa mesa. "Bibilhin namin ang property na ito. Isang magandang halaga, Tito. Sapat na para makakuha kayo ng maliit na kondo sa syudad. Mas malapit sa lahat. Mas madali para sa inyo." Binuksan ko ang folder. Isang kontrata at isang tseke na nakasulat ang pangalan ko. 5 milyong piso. Tinitigan ko ang numero. 5 milyon. Marahil para sa kanila, iyon na ang halaga ng lahat ng alaala ng anak ko sa bahay na ito. Ang halaga ng buhay ko na natitira. Isang bayad para tuluyan na akong mawala sa kanilang landas. "Isipin niyo po," sabi ni Marco, na tila naiinip na, "isang bagong simula. Makakalimutan niyo na ang lahat ng sakit." Doon ako napatingin sa kanila. Diretso sa kanilang mga mata. "Sakit?" tanong ko. Nagulat si Isabel. Hindi niya siguro inaasahan na magsasalita ako. "Ang sakit ng pagkawala ni Mateo," sagot niya, na may peking lungkot sa kanyang boses. "Hindi," sabi ko, dahan-dahan kong isinara ang folder. "Hindi iyon ang sakit na tinutukoy ko." Doon na nawala ang pagtitimpi ni Marco. Lumapit siya sa akin. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin. "Makinig ka, matanda," sabi niya. Ang boses niya ay mababa at puno ng pagbabanta. "Huwag mo nang pahirapin ang mga bagay-bagay. Aksidente ang nangyari kay Mateo. Isang trahedya. Tanggapin mo na. Itong 5 milyon, ito ay isang pabor. Kunin mo na bago pa kami magbago ng isip. Wala ka ng ibang pamilya. Kami na lang ang natitira sa iyo. Huwag kang maging pabigat." Pabigat. Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang sampal. Mas masakit pa sa sampal. Sa isang iglap, lahat ng pagdududa at hinala na tinago ko sa loob ng 4 na taon ay biglang sumabog sa loob ko. Tiningnan ko si Isabel na nakatayo lang sa likod ng kapatid niya. Hindi man lang siya sinaway. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong lamig, ang parehong pagkainip. Para sa kanila, ako ay isang lumang kasangkapan na kailangan ng itapon. Isang sagabal sa kanilang perpektong buhay. Hindi ako kumibo. Hindi ako nakipagtalo. Tumayo lang ako at dahan-dahang itinulak pabalik ang folder papunta sa kanila. "Salamat sa alok," sabi ko, sa pinakamahinahon kong boses. "Pero hindi ko ibebenta ang bahay na ito." "At bakit hindi?" sigaw ni Marco. "Ano pa bang aasahan mo sa buhay mo? Maghihintay kang mamatay dito mag-isa?" Hindi ako sumagot. Sa halip, lumakad ako papunta sa lumang aparador sa gilid ng sala. Kinuha ko ang isang maliit na susi mula sa aking bulsa at binuksan ang isang nakatagong drawer. Mula roon, kinuha ko ang isang bagay, isang lumang laptop. Ang laptop ni Mateo noong college pa siya. Ang laptop na sinabi ni Isabel na nawala raw kasama ng iba pang gamit nito. Inilapag ko ito sa mesa, sa tabi mismo ng kanilang kontrata. Binuksan ko ito. Matagal bago ito nag-on, pero nang sa wakas ay umilaw ang screen, ipinakita nito ang desktop. "Ano yan?" tanong ni Isabel na tila kinakabahan. "Mga alaala," sabi ko. "Sabi niyo kanina, panahon na para kalimutan ang sakit,
Pero paano kung hindi ko pala dapat kalimutan? I-click ko ang isang folder na may pangalang Personal 204 at pagkatapos, i-click ko ang isang file sa loob. Isang journal entry. I-click ko ulit ang isa pa. Isang voice recording. Hindi nila kailangang marinig kung ano ang laman nito. Sapat na ang nakita nilang mga pangalan ng file. De Villa Corruption, Evidence. Conversation Isabel, Final. Voicemail from Mom. Coordinates, Batangas, Cabin. Ang panghuling file na i-click ko ay isang audio file na may petsa 2 linggo bago maaksidente si Mateo. Ang pangalan ng file? Kung may mangyari sa akin. Ang katahimikan sa loob ng sala ay nakakabingi. Ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang tunog ng fan ng lumang laptop at ang biglaang pagbilis ng paghinga ni Isabel. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kulay na unti-unting nawawala mula rito. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng paghamak, ngayon ay puno ng purong takot. Tumingin siya sa kanyang kapatid na si Marco na ngayon ay nakatitig sa laptop na para bang iyon ay isang bomba na sasabog anumang oras. Ang kanilang perpektong mundo, ang kanilang mga kasinungalingan, ang lahat ng itinago nila sa loob ng 4 na taon ay nasa ibabaw ng mesang ito sa pagitan ng kanilang alok na 5 milyon at ng katotohanang nagkakahalaga ng lahat. Dahan-dahan kong isinara ang laptop, hindi ko ibebenta ang bahay, ulit ko, habang tinititigan ko sila. Pero may ibibigay ako sa inyo. Tumingin sila sa akin, naghihintay. Mayroon kayong 24 na oras, sabi ko. At pagkatapos noon, tumalikod ako at iniwan sila roon, nakatayo sa gitna ng sala ng anak ko. Habang ang mga multo ng nakaraan ay dahan-dahang bumabalot sa kanila, hindi nila alam na ang pinakamatindi ay hindi pa dumarating. Hindi pa nila alam na ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang imposible at nakakapangilabot na tawag sa telepono noong 3:20:47 ng madaling araw. Tumayo ako sa harap ng pinto. Ang dibdib ko ay kumakabog na parang tambol sa isang prosesyon. Bawat tibok ay nagtatanong, posible ba? Posible bang ang anak kong si Mateo, na 4 na taon nang wala, ay nasa labas lang, naghihintay? Ang isip ko ay sumisigaw na isa itong kabaliwan. Guni-guni ng isang matandang nalulungkot. Pero ang puso ko, ang puso ng isang ama, nanginginig kong inabot ang seradura. Ang malamig na metal ay tila nangunguryente sa aking balat. Dahan-dahan kong pinihit ito. Isang klik na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng madaling araw. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan kong itinulak ang pinto para bumukas. Ang ilaw mula sa beranda ay sumalubong sa isang anyo. Isang anyong nakatayo sa gitna ng ambon. Bata pa. Siguro mga nasa huling bahagi ng kanyang 20s. Basang-basa mula ulo hanggang paa at nanginginig ng husto. Ang maitim niyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang suot niyang damit ay maluwag sa kanyang payat na pangangatawan. Pero hindi siya si Mateo. Ang mukha niya ay magkahawig, isang pagkakahawig na tumusok sa puso ko. Ang parehong matangos na cheekbones, ang parehong malalalim na mga mata, pero mas bata ang taong ito. Mas bata kaysa sa huling itsura ni Mateo na natatandaan ko, at nang magtama ang aming mga mata, may nakita akong desperasyon doon. Isang uri ng takot na nagpabigat sa aking dibdib. Ang boses na narinig ko sa telepono. Marahil ay dala lang ng mahinang signal at ng aking sariling pangungulila. Ito ay isang estrangherong kamukha ng aking anak. Patawad po, sabi ng binata. Ang boses niya ay basag. Halos hindi ko marinig sa gitna ng kanyang panginginig. Patawad po. Hindi ko na po alam kung saan pa ako pupunta. May naghahanap po sa akin. At takot na takot po ako. Kayo na lang po. Kayo na lang po ang pamilyang natitira sa akin. Pamilya? Ano ang sinasabi niya? Sino siya? Sino ka? Nagawa kong itanong. Pero ang boses ko ay parang nanggagaling sa malayo. Parang hindi akin. Ang pangalan ko po ay Miguel. Lumunok siya. Habang ang ulan ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mukha. Miguel Santos. At sa tingin ko po, ako ang inyong apo. Apo.
Ang salitang iyon ay tumama sa akin ng may bigat na hindi ko inaasahan, parang isang malaking bato na ibinagsak sa aking dibdib. Umurong ako, nagbibigay daan para makapasok siya. Ano pa ba ang magagawa ko? Isasara ko ba ang pinto sa isang binatang nanginginig sa ginaw na nagsasabing kadugo ko siya? Pumasok siya at agad na bumagsak sa sahig ng aking pasilyo. Ang kanyang mga ngipin ay nagkikiskisan sa sobrang lamig. Agad akong kumilos. Kumuha ako ng makapal na kumot mula sa aparador at ibinalot sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ay nagpunta ako sa kusina para magtimpla ng mainit na kape. Hindi tumigil ang panginginig ng aking mga kamay habang sinasalin ko ang mainit na tubig. Isang apo. Hindi kailanman nabanggit ni Mateo na may anak siya. Pero sa kabilang banda, napakaraming bagay ang hindi sinabi sa akin ni Mateo, lalo na sa mga huling taon niya. Ang distansya sa pagitan namin noon, tila isang malawak na karagatan na hindi ko na nagawang tawirin. Nang bumalik ako sa sala, si Miguel ay nakaupo na sa sofa. Mahigpit niyang hawak ang tasa ng kape na parabang ito ang kanyang kaligtasan. Ang usok mula sa kape ay namagitan sa aming dalawa sa madilim na silid. Umupo ako sa silyang nasa tapat niya. Ang lumang orasan sa sulok ay patuloy sa pag-tiktok. Bawat tunog ay tila nagpapabigat sa katahimikan. Kailangan mong sabihin sa akin ang lahat, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado na ngayon, mula sa simula. Huminga ng malalim si Miguel, isang hiningang nanginginig. At sinimulan niya ang kanyang kuwento. Hindi ko po alam ang tungkol kay Itay Mateo. Hanggang 6 na buwan na ang nakalipas. Ganoon sinimulan ni Miguel ang kanyang salaysay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, na parabang binabalikan ang isang nakaraang hindi kanya, kundi isang kuwentong ipinamana lamang. Ang kanyang ina, si Rowena Santos, ay pumanaw noong nakaraang taon, cancer. Bago siya tuluyang mamaalam, sa mga huling sandali ng kanyang lakas, ipinagtapat niya ang isang lihim na dinala niya sa loob ng mahigit 20 taon. Ang lalaking nagpalaki kay Miguel, ang kinilala niyang ama, ay hindi pala niya tunay na kadugo. Ang kanyang totoong ama ay si Mateo Reyes, ang aking anak, isang ama na namatay bago pa man siya isilang. Rowena Santos, inulit-ulit ko ang pangalan sa aking isipan. Sinubukan kong ilagay ito sa timeline ng buhay ni Mateo, pero blanco, wala akong matandaang Rowena. Nagkakilala daw po sila sa Tagaytay. Pagpapatuloy ni Miguel, ang kanyang boses ay bahagyang bumubulong. Summer po noon ng taong 2000. Nagtatrabaho daw po ang nanay sa isang resort doon. Si Itay Mateo naman po ay nandoon kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagkaroon sila ng isang maikling relasyon, isang summer romance. Ganoon ang tawag doon. Isang kwentong madalas mangyari, pero para sa nanay niya, ito ang nagbago ng lahat. Nang malaman ni Rowena na siya ay nagdadalang tao, wala na si Mateo, umalis na ito. Sinubukan daw niya itong hanapin, pero noon, lumipat na pala ng tirahan ang anak ko, nagpalit ng numero ng telepono. Walang social media noon na madaling maghanap. Ang mga sulat ay bumabalik. Ang mga tawag ay hindi sinasagot. Sa huli, sumuko na rin si Rowena. Nagpakasal siya sa ibang lalaki, isang mabuting tao na handang akuin ang responsibilidad, at pinalaki si Miguel na ang lalaking iyon ang kanyang ama. Taong 2000. Ang summer bago ang huling taon ni Mateo sa universidad, naalala ko ang tag-araw na iyon. Sinabi niya sa akin na nagtatrabaho siya sa isang fishing lodge sa Batangas. Naalala ko dahil iyon ang isa sa mga iilang pagkakataon na tila masaya siya sa mga panahong iyon. Isa sa mga iilang pagkakataon na regular siyang tumatawag sa akin, nasasabik sa kalikasan, sa kalayaan. Hindi niya nabanggit ang Tagaytay. Hindi niya nabanggit si Rowena. Bakit hindi niya sinabi sa iyo nang mas maaga? Tanong ko. Ang tanong na iyon ay para kay Rowena at para na rin kay Mateo. Gusto po sana ni nanay, basag ang boses ni Miguel. Pero ang asawa niya, ang lalaking tinawag kong Papa, pinangako niya sa kanya na hinding-hindi niya sasabihin. Mapagkontrol daw po siya at minsan ay malupit. Pagkatapos niyang mamatay 3 taon na ang nakalipas, itinago pa rin ni nanay ang lihim. Siguro po, nahihiya siya. O baka naman,
May pinoprotektahan siya sa akin. Hindi ko po alam. Itinabi ni Miguel ang tasa ng kape at may kinuha mula sa bulsa ng kanyang basang jacket. Isang litrato. Kupas na at bahagyang nasira ng tubig, ngunit malinaw pa rin. Inabot niya ito sa akin. Napatigil ang aking paghinga. Nandoon si Mateo. Mas bata pa kaysa sa huli kong nakita. Nakatayo siya sa isang pantalan. Ang braso niya ay nakaakbay sa isang magandang babae na may blonde na buhok. Pareho silang tumatawa. At ang sikat ng araw sa kanilang likuran ay napakaliwanag. At sa mga mata ni Mateo, sa mga mata ng aking anak, mayroong isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Kagalakan. Purong kagalakan. Itinago po iyan ni nanay sa isang kahon sa ilalim ng kanyang kama, sabi ni Miguel. Kasama po ng mga sulat na ipinadala ni Itay Mateo noong summer na iyon. Mahalaga po siya kay nanay, pero bigla na lang po siyang tumigil sa pagsulat, sa pagtawag. Hindi po maintindihan ni nanay kung bakit. Pero ako, alam ko kung bakit. Noong taglagas na iyon, nagsimulang makipag-date si Mateo kay Isabel, si Isabel de Villa. Maganda, ambisyosa, mula sa isa sa mga lumang mayayamang pamilya sa Maynila. Pumasok siya sa buhay ng anak ko na parang isang bagyo. At bigla, lahat ng iba pa ay naglaho. Kasama na, tila, ang isang babaeng nagngangalang Rowena sa Tagaytay. Sinabi mo, may naghahanap sa'yo. Sabi ko, pinipilit ang sarili kong mag-focus sa kasalukuyang panganib, hindi sa masakit na nakaraan. Sino? Ang mukha ni Miguel ay biglang namutla, na para bang naubusan ng dugo. Si Isabel po at ang kapatid niyang si Marco. Ang mga pangalang iyon ay parang isang suntok sa aking sikmura. Si Isabel ang fiancé ni Mateo, ang babaeng halos maging manugang ko. Ang babaeng umiyak ng husto sa libing. Si Marco, ang anino na laging nakasunod sa kanya, na may mga matang laging nagmamasid. Hindi ko maintindihan, sabi ko ng marahan. Pagkatapos pong mamatay ni nanay, gusto kong malaman ang higit pa tungkol kay Itay Mateo, paliwanag ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na, ngayon, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Sinubukan kong maghanap ng impormasyon online. Nagtanong sa mga taong maaring nakakakilala sa kanya. At doon ko po natagpuan si Isabel. Nakatira na pala siya sa isang exclusive village sa Alabang, may asawa na at iba na ang apelyido. Nang tawagan ko po siya at sinabi kong sino ako. Mukha siyang gulat na gulat, pero interesado rin siya. Inimbita niya akong bumisita. Sinabi niyang may mga gamit daw si Mateo na dapat ay mapunta sa akin, isang bitag. Ngayon malinaw na sa akin na isa iyong bitag. Pero pagdating ko po roon, ang mga kamay ni Miguel ay kumuyom. Pakiramdam ko po may mali. Paulit-ulit niya akong tinatanong kung ano ang mga sinabi ni nanay, anong mga dokumento ang mayroon ako. Nandoon din po ang kapatid niyang si Marco at ang paraan ng pagtinginan nila parang nag-uusap sila ng walang salita. May pinaplano sila. Pinaplano ang ano? Hindi ko po alam. Pero narinig ko po silang nag-uusap pagkatapos kong magpunta sa kwartong pinatulugan sa akin. Sabi po ni Isabel, kung malaman niya ang totoong nangyari, guguho ang lahat. At sumagot si Marco, kung ganoon, sisiguraduhin nating hindi niya malalaman, gagawin natin sa kanya ang ginawa natin kay Mateo. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin na parang usok, mabigat, nakakalason. Gagawin natin sa kanya ang ginawa natin kay Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Kahit na yelo na ang dumadaloy sa aking mga ugat. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po aksidente ang pagkamatay ni Itay Mateo. Tumingin si Miguel sa aking mga mata at nakita ko ang takot doon, pero nakita ko rin ang katiyakan. Pinatay po nila siya at ngayon, gusto rin nila akong patayin. Gusto ko sanang itanggi. Gusto kong sabihin sa binatang ito na siya ay paranoid lang, na trauma, nag-i-imagine ng mga banta kung saan wala naman. Pero may kung ano sa kanyang mga mata ang pumigil sa akin. May kung ano sa pagkirot ng sarili kong sikmura ang nagsasabing maaaring tama siya. Tumakbo po ako, pagpapatuloy ni Miguel. Umakyat ako sa bintana at tumakbo lang ng tumakbo. 6 na buwan na po akong palipat-lipat, umiiwas sa paggamit ng card, laging cash ang bayad. Pero parang lagi nila akong nahahanap. Minsan, nakikita ko si Marco na nagmamasid mula sa kabilang kalye,
o kaya'y may mga tawag akong natatanggap mula sa mga blocked number. Walang nagsasalita, hininga lang. Tinutugis po nila ako. Bakit ka napunta rito? Tanong ko. Ang takot para sa kanya at para sa sarili ko ay nagsimulang gumapang. Kung sinusundan kanila, dinala mo sila diretso sa akin. Dahil kayo na lang po ang maaaring maniwala sa akin, basag ang kanyang boses. At dahil mayroon po akong pruweba. Hindi ko lang po alam kung ano ang gagawin dito. Muli siyang dumukot sa kanyang jacket at naglabas ng isang maliit na USB drive. Si nanay po, hindi lang sulat at litrato ang itinago niya. May mga recording din po siya. Dati pong nag-iiwan ng mga voicemail si Itay Mateo sa kanya noong summer na iyon. Inipon niya po lahat. At sa huling voicemail na iniwan niya bago siya tuluyang hindi na tumawag. May sinabi po siyang kakaiba. Nanginginig ang kamay ni Miguel habang iniaabot ang USB. Sabi niya, may nalaman ako tungkol sa pamilya ni Isabel, isang malaking bagay. May mga araw na ang katahimikan sa loob ng bahay ay parang isang mabigat na kumot. Isang kumot na bumabalot sa iyo, hindi para magbigay ng init, kundi para ipaalala ang lamig ng pag-iisa. Ilang linggo na rin ang lumipas, mula nang ihatid namin sa huling hantungan ang aming si Mateo, pero ang bigat sa aking dibdib, parang sementong unti-unting tumitigas sa bawat paglubog ng araw. Nakaupo ako sa paborito kong silya sa sala, hawak ang isang baso ng malamig ng kape, pero ang mga mata ko ay nakatanaw sa kawalan. Paulit-ulit kong tinatanong ang aking sarili, saan kami nagkamali? Mayroon ba kaming hindi napansin? Mayroon bang isang salita, isang tingin, isang senyas na pinalampas namin? Ang asawa kong si Elena, napapansin kong palagi na lang abala sa paglilinis. Aayusin ang mga kurtina, pupunasan ang mga mesa na makintab na naman, ililipat ang mga palamuti na nasa ayos naman. Iyon ang paraan niya para takasan ang sakit. Ang paraan niya para hindi isipin ang butas na iniwan ni Mateo sa aming mga puso. Ako naman, heto, nakaupo lang. Hinahayaan kong dalhin ako ng aking isipan sa mga alaala. Nagbabaka sakaling sa pagbabalik tanaw ay may makikita akong kasagutan na hindi ko nakita noon. At sa gitna nga ng pag-iisip na iyon, isang munting ilaw ang sumilay sa kadiliman ng aking isipan. Isang alaala. Si Mateo, noong siya ay bata pa, noong siya ay nasa high school at kolehiyo, palagi siyang may daladalang maliit na notebook, isang journal. Oo, isang journal. Doon niya isinusulat ang lahat. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga takot, ang mga kantang kanyang nagugustuhan, maging ang mga simpleng pangyayari sa kanyang araw-araw. Paano ko iyon nakalimutan? Napakatagal na panahon na pala. Dahan-dahan akong tumayo, ang mga buto ko ay tila tumutunog sa bawat galaw. Isang bagong pag-asa ang unti-unting umuusbong sa aking puso. Baka sa mga isinulat niya, mayroon siyang iniwang paliwanag. Baka mayroon doong isang salita na magbibigay sa amin ng kapayapaan. Elena, tawag ko sa aking asawa. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Elena, halika sandali. Lumabas siya mula sa kusina, may hawak na basahan. Nakita niya siguro ang kakaibang kislap sa aking mga mata. Bakit? Anong mayroon? Tanong niya. Ang mga journal ni Mateo. Sabi ko, naaalala mo ba? Mahilig siyang magsulat noon. Kailangan nating hanapin. Baka nandoon, baka mayroon siyang sinabi. Nagkatinginan kami ni Elena. Sa mga mata niya, nakita ko ang parehong pag-asa at pag-aalinlangan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas nanaig ang pag-asa. Tumango siya at sabay kaming naglakad papunta sa dating silid ng aming anak. Isang silid na isinara namin hindi lang sa pinto, kundi pati na rin sa aming mga isipan dahil sa sobrang sakit na dulot ng bawat sulok nito. Pagbukas namin ng pinto, isang amoy ang sumalubong sa amin. Amoy ng alikabok, ng mga lumang libro, at ng mga panahong lumipas. Ang amoy ng kabataan ni Mateo. Nandoon pa rin ang lahat sa ayos. Ang mga poster ng banda sa pader, ang maliit na estante na puno ng libro, ang kama na maayos na natatakpan ng kumot. Tila ba natutulog lang ang silid, naghihintay sa pagbabalik ng may-ari nito. Nagsimula kaming maghalungkat, dahan-dahan. Bawat gamit na aming nahahawakan ay isang piraso ng alaala. Binuksan namin ang mga drawer ng kanyang mesa, mga luma niyang test paper, mga ballpen na tuyo na ang tinta, mga resibo ng kung saan-saan, wala.
Tiningnan namin sa ilalim ng kama. Isang pares lang ng lumang sapatos at ilang kahon ng mga lumang cassette tape. Wala pa rin. Ang aming pag-asa ay unti-unti na namang nanlalamig, tulad ng kape na iniwan ko sa sala. Napaupo si Elena sa gilid ng kama. Ang kanyang mga balikat ay tila boom. Napabuntong hininga na lang siya at ang tunog niyon ay parang hangin na dumaan sa isang siwang sa aking puso. Ayokong sumuko. Hindi pa. Hindi ngayon. Teka, sabi ko. Pilit pinatatatag ang aking boses. May isa pa tayong hindi natitingnan. Tumingin ako sa malaking aparador na gawa sa Nara, ang aparador na minana ko pa sa aking ama at ipinamana ko naman kay Mateo. Nakatayo ito sa isang sulok, tahimik at matayog, tila isang bantay ng mga lihim. Dahan-dahan akong lumapit dito at hinawakan ang malamig na tansong hawakan ng pinto. Bumukas ito ng may mahinang langit-ngit, isang tunog na tila nang gagaling pa sa nakaraan. Sumingaw ang pamilyar na amoy ng matagal ng nakatagong damit, may halong amoy ng naphthalene balls na inilalagay ni Elena para hindi masira ng mga gamo-gamo. Nandoon ang mga luma niyang uniforme sa eskwela, nakatupi pa ng maayos. Nandoon din ang kanyang toga noong siya ay graduate, nakasabit pa sa isang lumang hanger. Bawat piraso ng damit ay isang kwento. Bawat isa ay isang alaala. Sinimulan kong ilabas isa-isa ang mga laman nito. Mga lumang t-shirt, mga pantalon na kupas na. Isang jacket na paborito niya noong kolehiyo. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga damit, nakapako ang isang matigas at parihabang bagay. Hindi ito libro, hindi ito kahon. Mas malaki. Hinila ko ito ng dahan-dahan. At doon, sa ilalim ng madilim na sulok ng aparador, nakita namin ito. Hindi isang journal na gawa sa papel at tinta, kundi isang bagay na mas moderno, isang bagay na kumakatawan sa kanyang henerasyon, isang luma, makapal, at mabigat na laptop. Kulay itim ito at may mga gasgas na sa ibabaw, palatandaan ng madalas na paggamit noon. Nagkatinginan ulit kami ni Elena. Sa pagkakataong ito, ang kislap sa aming mga mata ay hindi na mapag-aalinlanganan. Ito na iyon. Ito ang katumbas ng mga journal na hinahanap namin. Ang digital na tala-arawan ng aming anak. Ang laptop niya halos pabulong, nasabi ni Elena. Akala ko itinapon na niya ito nang bumili siya ng bago. Mabuti na lang at hindi, sagot ko. Habang maingat kong inilalabas ang laptop mula sa aparador at ipinatong sa ibabaw ng kanyang lumang mesa. Ang sumunod na hamon. Paano ito bubuksan? Ang baterya nito, sigurado akong matagal nang wala ng laman. Hinalughog namin ang mga drawer. Nagbabaka sakaling na itago rin niya ang charger. At sa awa ng Diyos, sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng mga lumang CD at mga kable na hindi na namin alam kung para saan, nandoon ang charger. Isinaksak ko ito sa outlet. Isang maliit na ilaw sa gilid ng laptop ang umilaw. Isang kulay kahel na ilaw, buhay pa. Nagpapakarga ito. Naghintay kami. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang katahimikan sa silid ay mas matindi pa kaysa kanina. Tanging ang mahinang ugong na nanggagaling sa laptop ang aming naririnig. Pagkaraan ng halos 15 minuto, sinubukan kong pindutin ang power button. Nagdasal ako sa aking isipan. Sana gumana. Sana. Ang screen ay umilaw. Isang kulay asul na liwanag ang kumalat sa madilim na silid. At sa gitna nito, lumitaw ang isang logo ng isang operating system na matagal nang nalipasan ng panahon. Umugong ng mas malakas ang makina sa loob nito, tila isang matandang naguunat ng mga buto matapos ang mahabang pagkakatulog. At pagkatapos ng ilang sandali, bumungad sa amin ang isang pader, isang huling harang, isang maliit na kahon sa gitna ng screen humihingi ng isang password. Napabuntong hininga ako. Siyempre may password, hindi ganoon kadali. Ano kaya ang password niya? Tanong ni Elena. Ang boses ay puno ng panlulumo. Sinubukan namin ang lahat. Ang pangalan niya, Mateo, mali. Ang birthday niya, mali pa rin. Ang pangalan ng una naming aso, si Bantay, wala. Ang pangalan ni Elena, ang pangalan ko, paulit-ulit, mali. Ang bawat pagtanggi ng sistema ay isang malakas na sampal. Isang paalala na ang mundo ng aming anak ay may mga pinto na isinara niya kahit sa amin. Napaupo ako sa lumang silya ni Mateo. Tinitigan ko ang screen.
Ang kumukurap na cursor sa kahon ng password ay tila ng aasar. Malapit na kami. Andito na sa aming harapan, pero hindi namin mapasok. Nawawalan na ako ng pag-asa nang biglang may isang pangalan na pumasok sa aking isipan. Isang pangalan mula sa sulat. Isang pangalan na naging sentro ng aming mga katanungan. Rowena. Tumingin ako kay Elena. Subukan natin ang pangalan niya. Kumunot ang noo ni Elena. Sino? Iyong babae sa sulat? Tumango ako. May isang bahagi sa akin na nagsasabing imposible. Bakit naman iyon ang gagawin niyang password? Ngunit mayroon ding isang maliit na tinig na nagsasabing, subukan mo, wala namang mawawala. Dahan-dahan inilagay ko ang aking mga daliri sa keyboard. ROWENA. Pinindot ko ang enter. Password incorrect. Napapikit ako. Akala ko yun na. Ngunit bigla akong may naalala. Ang mga kabataan noon, palagi nilang nilalagyan ng numero ang kanilang mga password. Mga taon. Mga importanteng petsa. Anong taon kaya iyon? Anong taon nangyari ang lahat? Ang taon kung kailan sila huling nagkita. O marahil, ang taon kung kailan sila unang nagkakilala. Ang taong Dolawan. Ang simula ng bagong milenyo. Ang simula ng kanilang kwento. Humugot ako ng malalim na hininga. Subukan ko ulit. Sabi ko, may idadagdag lang ako. Muli kong tinipa ang kanyang pangalan. ROWENA. At pagkatapos, idinugtong ko ang mga numero. 2, 0, 0, 0, Rowena 2000. Tinitigan ko ang mga titik at numero sa screen. Tila may sariling kapangyarihan ang mga ito. Bago ko pa pinindot ang enter, tumingin muna ako kay Elena. Nakatingin din siya sa screen, hindi kumukurap. Pinindot ko ang enter. Isang click. Isang tunog na napakalakas sa gitna ng katahimikan at ang kahon ng password naglaho. Pinalitan ito ng isang larawan, isang lumang desktop background, at sa ibabaw nito, mga maliliit na icon ng mga folder at mga file. Nakalimutan namin ang huminga. Napasok namin. Nabuksan namin. Pero hindi ang tagumpay sa pagbukas ng laptop ang nagpabigat sa aking dibdib, kundi ang password mismo. Rowena 2000. Hindi ito basta isang kombinasyon ng mga letra at numero. Ito ay isang testamento. Isang patunay. Isang bakas na hindi nabura ng panahon. Kahit matapos ang kanilang paghihiwalay, kahit sa paglipas ng maraming taon, ang pangalan niya, ang alaala niya, ang nanatiling susi sa pinakapribadong mundo ng aming anak. At sa sandaling iyon, alam ko na ang aming paghahanap ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang liwanag mula sa screen ng lumang laptop ay tila isang multo sa madilim na silid ng aking anak. Bumukas ito. Ang password, ang pangalan ni Rowena at ang taon kung kailan nagsimula ang lahat, iyon ang naging susi. Kami ni Elena ay nakatayo lamang doon. Hindi halos humihinga, nakatitig sa desktop background na larawan ng isang masayang dalampasigan. Marahil isa sa mga lugar na pinuntahan nila ni Mateo noon. Ang bawat icon, ang bawat folder, ay tila isang bintana sa isang buhay na hindi na namin lubusang kilala. Isang mundong isinara niya sa amin. Sa isang sulok ng screen, may isang folder na simple lang ang pangalan. Mga tala, iyon lang, walang iba. Ang aking kamay ay nanginginig nang igalaw ko ang mouse at i-double-click ang folder na iyon. Bumukas ito at nagpakita ng isang listahan ng mga dokumento. Bawat isa ay may petsa bilang pangalan. The 20th of January 2024. The 5th of February 2024. The 12th of March 2024. Ang mga huling buwan ng kanyang buhay, nakatala sa digital na pahina, hinawakan ni Elena ang aking balikat. Ang kanyang mga daliri ay malamig at alam kong nararamdaman niya ang parehong kaba at takot na gumagapang sa aking dibdib. Pinili ko ang pinakahuling entry, ang may petsa na pinakamalapit sa araw kung kailan siya nawala. Nang bumukas ang dokumento, ang mga salita ay tila lumundag mula sa screen at sinampal ako. Hindi ito ang sulat ng isang anak na nagkukuwento lamang tungkol sa kanyang araw. Ito ay ang tala ng isang taong nasa bingit ng panganib. Ang mga unang talata ay tungkol sa kanyang trabaho. Isinalaysay niya kung paano, sa hindi sinasadyang pagkakataon habang inaayos niya ang mga lumang file sa opisina, ay may natuklasan siyang isang transaksyon
na hindi tama. Isang malaking halaga ng pera na inilipat sa isang account na hindi pamilyar dahil sa kanyang pagiging masigasig at marahil sa kanyang likas na pagiging matuwid, sinundan niya ang daloy ng pera at doon niya natuklasan ang katotohanan. Isang katotohanan na napakadilim, napakasama. Ang pera ay galing sa isang malaking korporasyon na may kinakaharap na kaso sa korte. At ang account na pinuntahan nito, isang offshore account na, matapos ang masusing investigasyon ay naiugnay niya sa isang tao na hindi namin aakalain, ang ama ni Isabel. Ang respetadong si Hukom de Villa. Ang halaga, napakalinaw ng pagkakasulat ni Mateo, 25 milyon, 25 milyong piso, isang suhol, isang bayad para baluktutin ang hustisya, para ipanalo ang isang kaso na dapat sana ay talo. Paulit-ulit kong binasa ang mga numerong iyon. 25 milyon, ang halaga ng kaluluwa ng isang hukom, ang halaga ng buhay ng aking anak. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking sikmura, ang Hukom de Villa na palaging nakangiti sa amin kapag nagkakasalubong kami sa simbahan, ang taong tinitingala sa aming komunidad, ay isa palang magnanakaw na nakasuot ng toga. Ngunit hindi doon natapos ang isinulat ni Mateo. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang mga sumunod na talata dahil sa kanyang pagmamahal at pagtitiwala pa rin kay Isabel, kinumpronta niya ito. Inisip niya, marahil, na hindi nito alam ang ginagawa ng kanyang ama. Inisip niya na magiging kakampi niya ito sa pagbubunyag ng katotohanan, ngunit nagkamali siya. Isinalaysay ni Mateo ang pagbabago sa mukha ni Isabel nang ilatag niya ang mga ebidensyang kanyang nakuha. Ang pagkagulat nito ay mabilis na napalitan ng malamig na galit, at si Marco, ang kapatid nito na nandoon din, ay hindi man lang nagtangkang itago ang pagbabanta sa kanyang mga mata. Pera lang iyan, Mateo, ang isinulat ng aking anak na sinabi raw sa kanya ni Isabel. Bakit mo pa kailangang palakihin? Pamilya ko ang sinisira mo. Pamilya. Ang salitang iyon ay tila isang punyal na itinarak sa puso ng aking anak. Ang huling entry ay ang pinakanakakakilabot sa lahat. Isinulat ito ni Mateo ilang araw bago siya mamatay. Isinalaysay niya ang kanyang lumalaking takot. Napapansin daw niya na may mga sasakyang sumusunod sa kanya. May mga hindi kilalang numero na tumatawag sa kanyang telepono at pag sinagot niya ay walang nagsasalita. Ramdam niya ang panganib. Ramdam niya na hindi titigil sina Isabel at Marco hanggat hindi nila nababawi ang ebidensya. At isinulat niya ang mga salitang ito, mga salitang habambuhay na magmamarka sa aking kaluluwa. Hindi ko alam kung ano ang kaya nilang gawin, pero natatakot ako. Natatakot ako hindi para sa sarili ko, kundi para kina mama at papa. Kung may mangyari sa akin, sana ay malaman nila ang totoo. Itinago ko ang lahat ng ebidensya. Kung binabasa ninyo ito, nasa mga coordinate na ito. At sa ilalim ng lahat may isang serye ng mga numero at letra. Mga coordinate, isang lokasyon. Napasandal ako sa silya. Ang bigat ng aking nalaman ay parang isang malaking bato na dumagan sa aking dibdib. Ang anak ko, pinatay nila ang anak ko. Hindi ito aksidente. Ito ay isang pagpatay. Isinara ko ang laptop. Hindi ko na kayang magbasa pa. Niyakap ako ni Elena. At sa katahimikan ng lumang silid ni Mateo, sabay kaming umiyak. Umiyak kami para sa nawalang buhay ng aming anak. Umiyak kami para sa kanyang katapangan. At umiyak kami dahil alam na namin ang katotohanan. Isang katotohanan na mas masahol pa sa lahat ng aming kinatatakutan. Ang mga numerong iniwan ni Mateo sa kanyang journal ay tila isang mapa patungo sa isang lugar na hindi namin alam. Mga coordinate. Hindi kami pamilyar sa mga ganoong bagay, ngunit sa tulong ng internet sa telepono ng isang kapitbahay na aming pinakiusapan, nahanap namin kung saan ito itinuturo, isang lugar sa Batangas, malapit sa baybayin. Isang lugar na tila malayo sa kabihasnan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, naghanda na kami ni Elena. Mayroon kaming kaunting naipon sa bangko, pera na dapat sana ay para sa aming pagtanda. Ngunit ano pa ang halaga niyon kung hindi namin mabibigyan ng hustisya ang aming anak? Kumuha ako ng sapat na halaga para sa aming paglalakbay. Nagdala si Elena ng pagkain at tubig, na para bang naghahanda kami para sa isang mahabang picnic, ngunit ang bigat sa aming mga puso ay salungat sa aming mga ginagawa. Ang biyahe papuntang Batangas ay tahimik. Nakatingin lang ako sa daan,
pero ang isip ko ay lumilipad. Naalala ko noong bata pa si Mateo. Mahilig kaming magpunta sa Batangas. Itinuturo ko sa kanya kung paano lumangoy. Nagtatayo kami ng mga kastilyong buhangin. Ang mga alaalang iyon na dati ay nagbibigay sa akin ng ligaya, ngayon ay nagdudulot ng matinding kirot. Ang parehong probinsya na pinupuntahan namin para sa kasiyahan ay siya na ngayong lugar kung saan nakatago ang ebidensya ng kanyang kamatayan. Ironiya. Isang malupit na biro ng tadhana. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho at pagtatanong sa mga lokal, narating namin ang lugar na itinuturo ng mga coordinate. Hindi ito isang resort o isang pampublikong beach. Ito ay isang luma at abandonadong fishing camp. Ang mga kubo na gawa sa kawayan at nipa ay sira-sira na, ang ilan ay gumuho na. Ang hangin ay malakas at maalat at ang tanging naririnig namin ay ang hampas ng alon sa dalampasigan at ang kaluskos ng mga tuyong dahon ng niyog. Ang lugar ay may kakaibang lungkot, isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Bumaba kami ng sasakyan. Naglakad kami papasok sa kampo, ang aming mga paa ay lumulubog sa buhangin. Bakit dito? Bakit sa lugar na ito naisip ni Mateo na itago ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay? Marahil naisip niya na walang sinuman ang mag-iisip na hanapin ito dito. Isang lugar na puno ng mga alaala, ngunit ngayon ay simbolo ng pagkawasak. Ayon sa mga huling salita sa journal ni Mateo, ang ebidensya ay nasa loob ng isang lumang tsiminea. Tsiminea sa isang tropikal na bansa? Kakaiba. Ngunit habang nililibot namin ang lugar, nakita namin ito. Sa gitna ng mga guho, may isang kubo na mas malaki kaysa sa iba. Siguro ito ang nagsilbing pangunahing bulwagan noon. At sa loob nito, gawa sa mga malalaking bato at adobe, ay isang tsiminea, isang fireplace. Marahil ginawa ito ng dayuhang may-ari noon, isang paalala ng kanyang pinanggalingan. Lumapit ako dito. Ang loob nito ay madilim at puno ng agyo. Kumuha ako ng isang patpat at sinimulang alisin ang mga sapot ng gagamba. Kinakabahan ako. Paano kung wala na ito dito? Paano kung may ibang nakahanap na? Ngunit kailangan kong subukan. Ipinasok ko ang aking kamay sa loob. Kinakapa ang malamig at magaspang na pader. Kinapa ko ang bawat sulok, bawat siwang. At pagkatapos, naramdaman ko ito. Sa likod ng isang maluwag na bato sa pinakailalim, may isang bagay na malambot. Hindi ito bato. Hindi ito kahoy. Iba ang pakiramdam nito. Dahan-dahan kong hinila ang bato. Mabigat ito. At sa espasyong nalikha nito, nakita ko ang isang bagay na nakabalot sa makapal na itim na plastik. Elena, nahanap ko na, sabi ko. Ang boses ko ay halos hindi lumabas. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Kinuha ko ang pakete. Maingat itong binalot. Ginawa ni Mateo ang lahat para siguraduhing hindi ito masisira ng tubig o ng panahon. Umupo kami sa buhangin, ilang metro mula sa dagat, at dahan-dahan kong binuksan ang pagkakabalot. Sa loob, may isang malaking brown na sobre. Ang aking mga kamay ay nanginginig nang buksan ko ito. At sa loob ng sobreng iyon, naroon ang lahat. Mga kopya ng bank statement na malinaw na nagpapakita ng paglipat ng 25 milyong piso, mga kopya ng mga legal na dokumento na may mga peking pirma, mga litrato. Lahat ng ebidensyang pisikal na binanggit ni Mateo sa kanyang journal, hawak ko sa aking mga kamay ang katotohanan. Malamig, mabigat, at mapanganib. Hindi ito basta mga papel lamang. Ito ang katibayan ng kasalanan ng pamilya De Villa. Ito ang magbibigay ng hustisya kay Mateo. At ito rin ang maaaring maging dahilan ng aming kapahamakan. Tumingala ako at tumingin sa dagat. Ang mga alon ay patuloy sa kanilang paghampas, walang pakialam sa bigat ng aming natuklasan. Sa sandaling iyon, alam ko na ang paghahanap namin ay tapos na. Ngunit ang aming laban, ito ay magsisimula pa lamang. Habang pabalik kami mula sa Batangas, ang sobre na naglalaman ng mga ebidensya ay nakapatong sa pagitan naming dalawa ni Elena, tila isang bombang naghihintay na sumabog. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat pa kaysa noong kami ay papunta. Ngayon, hindi na kami naghahanap ng kasagutan, hawak na namin ito. Ang tanong na lamang ay, ano ang gagawin namin dito? Pupunta ba tayo sa pulis? Basag ni Elena sa katahimikan
Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pag-aalinlangan. Umiling ako. Hindi pa, sagot ko. Tandaan mo, isang hukom ang kalaban natin. Si Hukom de Villa. Malawak ang kanyang impluensya. Marami siyang koneksyon. Kung ibibigay natin ito sa maling tao, baka mawala na lang ito na parang bula. At mas malalagay pa tayo sa panganib. Naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Ang mga dokumentong ito ay sapat na para patunayan ang katiwalian. Ang panunuhol. Ngunit hindi nito direktang pinapatunayan na sina Isabel at Marco ang pumatay kay Mateo. Maaari pa rin silang makalusot. Maaari nilang sabihin na aksidente ang lahat. Kailangan namin ng isang bagay na mas matibay. Isang bagay na hindi nila matatakasan. Kailangan namin ng isang pag-amin. At doon, sa gitna ng daan pa uwi, isang mapanganib na plano ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Isang patibong. Pagdating namin sa bahay, ang unang ginawa ko ay tumawag sa isang tao na matagal ko nang pinagkakatiwalaan, si Ben. Isang matandang mamamahayag. Naging kaibigan ko siya noong kami ay mga binata pa. Nakita ko na kung paano niya isinugal ang kanyang buhay para sa katotohanan. Siya lang ang naiisip kong makakatulong sa amin. Nagkita kami sa isang maliit na kapihan, sa isang lugar na hindi matao. Ipinakita ko sa kanya ang lahat, ang sulat, ang mga journal entry, at ang mga ebidensyang nakuha namin sa Batangas. Habang binabasa niya ang mga ito, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa pagiging mausisa, naging seryoso ito, at sa huli, naging galit. Walang hiya sila, sabi niya matapos basahin ang lahat. Kilala ko ang Hukom de Villa. Malinis ang pangalan niya sa publiko, pero marami na akong naririnig na bulong-bulungan tungkol sa kanya noon pa. Ben, kailangan ko ng tulong mo, sabi ko. May plano ako, pero kailangan ko ng kasiguraduhan, kailangan ko ng backup. Ipinaliwanag ko sa kanya ang aking balak. Isang pagkikita, isang komprontasyon, isang pag-uusap na lihim kong ire-record. Tinitigan ako ni Ben. Nakita niya ang determinasyon sa aking mga mata, pero nakita niya rin ang panganib. Delikado iyan, kaibigan, sabi niya. Paano kung saktan ka nila? Iyon na ang huling baraha ko, Ben, sagot ko. Kailangan kong gawin ito para kay Mateo. Pumayag siya, ngunit may kondisyon. Hindi niya ako iiwanang mag-isa. Sa araw ng pagkikita, siya at ang kanyang team ay mag-aabang sa malapit. Maglalagay din kami ng panic button sa aking bulsa. At ang pinakamahalaga, aabisuhan na niya ang isang hepe ng pulisya na lubos niyang pinagkakatiwalaan. Isang taong hindi kayang bilhin ng mga De Villa. Aalertuhin nila ang mga pulis sa oras na makuha namin ang pag-amin. Sila ang aming magiging sandata, ang aming kaligtasan. Kinagabihan, ginawa namin ang paghahanda. Bumili si Ben ng isang maliit na kamera na kasing laki lang ng isang butones. Itinago namin ito sa isang palamuti sa aming sala. Isang maliit na anghel na gawa sa kahoy na nakapatong sa isang estante. Ang lente nito ay nakatutok mismo sa sofa kung saan ko planong paupuin sina Isabel at Marco. Sinubukan namin ito. Malinaw na malinaw ang kuha. Malinaw din ang tunog. Perpekto. Ngayon, ang pinakamahirap na bahagi na lang ang natitira. Ang tawag, hinawakan ko ang telepono. Ang aking puso ay dumadagundong sa aking dibdib. Anong sasabihin ko? Paano ko sila mapapapunta dito nang hindi sila naghihinala? Huminga ako ng malalim at nagdasal. Para kay Mateo. Diniyal ko ang numero ni Isabel. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot siya. Ang kanyang boses, malamig at walang emosyon. Sino ito? Ako ito, Isabel. Ang papa ni Mateo. Natahimik siya sa kabilang linya. Marahil ay nagulat. Gusto ko lang makipag-usap, sabi ko. Pilit kong pinapakalma ang aking boses para magtunog malungkot at pagod. Tungkol kay Mateo. At sa mga nahanap ko. May mga bagay na iniwan siya, mga dokumento. Hindi ko alam ang gagawin ko. Siguro pwede nating pag-usapan ito. Ikaw at si Marco. Dito sa bahay. Para matapos na ang lahat ng ito, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Narinig ko siyang may ibinulong sa kung sino man ang kasama niya. Marahil ay si Marco. Pagkatapos ay nagsalita siyang muli. Ang kanyang boses ay may bahid na ng interes. Sige po, Tito. Pupunta kami bukas ng gabi.
Salamat iha, sabi ko, bago ko ibinaba ang telepono. Nabitawan ko ang telepono sa lamesa, nanginginig ang aking buong katawan. Nahulog na sila sa patibong. Bukas ng gabi. Dito mismo sa aming tahanan, magaganap ang pagtutuos. At sa tulong ng Diyos, dito rin magsisimula ang hustisya para sa aming anak. Ang araw ng pagkikita ay ang pinakamahabang araw ng aking buhay. Ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan ay tila isang paghila sa isang lubid na nakatali sa aking leeg. Si Elena ay hindi mapakali. Nagpunta siya sa simbahan kinaumagahan at nagtirik ng kandila. Ako naman, naiwan sa bahay. Inayos ko ang lahat. Tiningnan ko ng paulit-ulit ang nakatagong kamera. Sinigurado kong gumagana ito. Inilagay ko ang orihinal na sobre ng mga ebidensya sa isang ligtas na lugar at nag-iwan lamang ng ilang kopya sa ibabaw ng mesa sa sala bilang pain. Dumating ang gabi. Ang hangin ay tila mas mabigat. Sinabihan ko si Elena na manatili sa aming silid anuman ang mangyari. Ayokong makita niya ito. Ayokong marinig niya. Ito ay isang laban na kailangan kong harapin ng mag-isa. Umupo ako sa aking paboritong silya sa tapat ng sofa kung saan sila uupo, naghihintay. Eksaktong 8:00 ng gabi, may kumatok sa pinto. Tumayo ako, huminga ng malalim, at binuksan ito. Nandoon sila, si Isabel at si Marco, nakatayo sa ilalim ng liwanag ng aming beranda. Si Isabel ay nakasuot ng isang simpleng damit, ngunit ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang maskara. Si Marco naman, na nakatayo sa likod niya, ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay mailap, palipat-lipat ng tingin, tila isang hayop na nakakaramdam ng panganib. "Tuloy kayo," sabi ko sa pinakamahinahon kong boses. Pumasok sila at umupo sa sofa, eksakto kung saan ko binalak. Walang nagsalita sa unang ilang sandali. Ang katahimikan sa loob ng aming sala ay halos nakakabingi, pinupuno lamang ng mahinang tunog ng lumang orasan sa pader. Pinagmasdan ko sila. Si Isabel, kalmado sa labas, ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay mahigpit na magkakakuyom. Si Marco, hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng silid, marahil ay naghahanap ng isang panganib na hindi niya makita pero nararamdaman niya. Pinatay nila ang anak ko, at ngayon, nasa bahay ko sila. Ako ang unang bumasag sa katahimikan. "Salamat sa pagdating ninyo," sabi ko, at nagulat ako sa sarili kong boses. Kalmado ito, pagod. Ang boses ng isang matandang ama na nagluluksa. Iyon ang kailangan nilang marinig. Alam kong mahirap ito para sa ating lahat. Si Isabel ang sumagot. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may lamig, tulad ng isang bakal na balot sa seda. "Nalulungkot po kami sa nangyari, Tito. Taos puso po." "Ano po ba?" "Yung mga dokumentong sinasabi ninyo na iniwan ni Mateo." Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga papel na nakalatag sa maliit na mesa sa aming harapan. Nandoon siya para sa isang bagay lamang. At hindi iyon para makiramay. Itinuro ko ang mga papel. Ang aking kamay ay sinadya kong panginigin na parabang ako ay isang matandang nalilito at natatakot. Ito, mga papeles mula sa trabaho niya. Mga numero, mga pangalan. Hindi ko maintindihan. Pero bago siya nawala, palagi niyang binabanggit ang pangalan ng papa ninyo at ang pangalan mo, Isabel. Sa pagsabi ko noon, nakita ko ang isang bahagyang pagbabago sa kilos ni Isabel. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanigas. Si Marco naman ay tila lalong hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumingon kay Isabel na parabang naghihintay ng isang senyas, isang utos kung ano ang susunod na gagawin. "Anong mga dokumento?" Biglang sabat ni Marco. Ang kanyang boses ay magaspang at walang pasensya. Halatang hindi niya kayang tagalan ang pagpapanggap. "Pakita niyo na sa amin para matapos na to." Binaliwala ko siya. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig kay Isabel, sa kanya, na siyang utak ng lahat ng ito. Sinabi sa akin ni Mateo sa kanyang mga huling isinulat, "Isabel," sinabi niyang kinausap kanya. Sinabi niyang ipinakita niya sa iyo ang katotohanan. Tungkol sa 25 milyon. Ang perang para sa papa mo. Ang bawat salitang binitawan ko ay tila isang bato na inihagis ko sa isang tahimik na lawa.
Ang mga alon nito ay dahan-dahang umabot sa kanila. Isang peking ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Tito," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala, "hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Baka po nagkamali lang ng intindi si Mateo. Alam niyo naman po, minsan ay masyado siyang idealistiko. Siguro ay may nakita siyang hindi niya lubusang naintindihan at wag." Ang isang salita kong iyon ay pumutol sa kanyang pagsasalita. Ang boses ko ay hindi na mahina, hindi na nanginginig. Ito ay matatag, malamig, puno ng bigat ng ilang linggong pagluluksa at ng bigat ng katotohanang aking pasan-pasan. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. "Huwag mo akong tawaging tito," sabi ko. Ang aking boses ay unti-unting tumataas. "Huwag mong gamitin ang respeto para pagtakpan ang dumi ng inyong mga kamay. Akala ninyo ba dahil matanda na ako ay madali nyo na akong maloloko? Akala ninyo ba ay maniniwala ako sa mga kasinungalingan ninyo?" Naglakad ako palapit sa kanila. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay para kay Mateo. Nabasa ko ang lahat. Halos isigaw ko na. Ang bawat salita na isinulat ng anak ko bago ninyo siya patahimikin. Ang takot niya. Ang pag-aalala niya hindi para sa sarili niya, kundi para sa amin. Dahil alam niyang may gagawin kayong masama dahil sa inyong kasakiman. Ang maskara ni Isabel ay nagsimulang magkalamat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit. Si Marco ay napapatayo na rin. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tinuon ko ang aking tingin kay Marco. Sa kanya na siyang alagad, ang mga bisig, na gumawa ng krimen. "At ikaw," sabi ko, idinuro ko siya. "Ikaw ang kasama niya, ikaw ang aso niya. Sinundan ninyo ang anak ko. Inabangan ninyo siya sa lawa, hindi ba? Ang lugar kung saan siya masaya. Ang lugar na kanlungan niya. At doon ninyo siya kinuha sa akin." "Marco, tumahimik ka!" Mabilis na sigaw ni Isabel. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang kapatid. Nakita niya ang pagsabog na malapit nang mangyari. "Huwag kang magsalita, patibong lang ito." Ngunit huli na ang lahat. Ang mga salita ko, kasama ng utos ni Isabel, ang naging mitsa para kay Marco. Iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Ang galit sa kanyang mga mata ay hindi na mapigilan. "Oo," sigaw niya, isang sigaw na nanggaling sa kanyang bituka, puno ng galit at pagmamataas. "Oo, ako nga. Ako ang gumawa noon. Ano ngayon?" Napatayo siya ng tuwid, ang dibdib niya ay umuumbok. Tila isang halimaw na sa wakas ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo. "Masyado kasing matapang ang anak mo," patuloy niya habang nakaduro na sa akin. "Akala niya kung sino siyang santo. Ibinabagsak niya ang pamilya namin. Ang pamilya ko. Kaya tinuruan ko siya ng leksyon. Isang salita lang sa lawa, isang tulak lang sa bangka, at tapos ang problema." Iyon ang nararapat sa kanya. Sa matapang mong anak, katahimikan. Pagkatapos ng kanyang pagsabog, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa aming sala. Ang mga salita niya ay nanatiling nakalutang sa hangin. Isang pag-amin, isang malinaw at hindi maikakailang pag-amin. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Marco na tila ngayon niya lang napagtanto ang kanyang sinabi. Napatingin siya kay Isabel. Ang mukha ni Isabel ay hindi nagalit. Ito ay blanko. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para magpayelo ng impyerno. Talo na siya. At alam niya iyon. Naramdaman ko ang pagkawala ng lakas sa aking mga tuhod. Napahawak ako sa likod ng silya para suportahan ang aking sarili. Hindi tagumpay ang aking naramdaman, kundi isang matinding kirot. Ang kumpirmasyon, ang huling pako sa kabaong ng aking pag-asa na sana ay nagkakamali lang ako. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang tunog ang aming narinig. Isang tunog na papalakas ng papalakas. Ang tunog ng mga sirena. Ang mga mata ni Isabel at Marco ay nanlaki sa takot. Mabilis silang lumingon sa bintana, kung saan ang mga kumukutitap na ilaw na pula at asul ay nagsimulang sumayaw sa aming mga pader. Kasabay noon, isang malakas na katok ang narinig namin sa pinto. Hindi na ako naghintay. Binuksan ko ito. Bumungad sa akin ang mga pulis, kasama ang kaibigan kong si Ben, na may hawak na kamera. Pumasok ang mga pulis sa loob.
Walang nagawa sina Marco at Isabel. Wala na silang masabi, wala nang matakbuhan. Habang pinupusasan si Marco, ang kanyang pagiging mayabang ay biglang naglaho, napalitan ng takot. Si Isabel naman ay hindi pumalag. Tahimik lang siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo, ngunit ang mga mata ay puno pa rin ng pagkamuhi. Habang inilalabas sila mula sa aking bahay, ang bahay na minsan nilang binastos sa kanilang pagdating, ang aming mga mata ni Isabel ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Walang pagsisisi, tanging malamig na galit lamang ang nakita ko. Isinara ko ang pinto. Napasandal ako dito. Ang laban ay tapos na. Nakuha na namin ang hustisya para kay Mateo. Ngunit habang naririnig ko ang papalayong tunog ng mga sirena, alam kong ang sakit ay mananatili magpakailanman. Ang paglilitis ay tumagal ng 18 buwan. 1 taon at kalahati ng pagbabalik-tanaw sa sakit, sa mga kasinungalingan, at sa katotohanang matagal ng ibinaon. Bawat araw sa loob ng korte ay isang pagsubok. Nakikita ko si Isabel at si Marco sa kabilang panig, ang kanilang mga mukha ay mga maskara ng pagkukunwari. Si Isabel, laging nakadamit na tila pupunta sa isang business meeting, ang kanyang mukha ay kalmado, pero ang kanyang mga mata, hindi makapagsinungaling. Nakita ko ang takot doon. Si Marco naman, ang kanyang galit ay hindi maitago. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tuwing titingin sa amin ni Miguel. Para sa kanila, kami ang may kasalanan. Kami ang sumira sa kanilang perpektong mundo. Ang mga dokumentong itinago ni Mateo sa lumang cabin sa Batangas, iyon ang naging pundasyon ng lahat. Sapat na iyon para buksang muli ang kaso noong 1989. Ang katiwalian ni Hukom de Villa, na matagal nang pinagtakpan, ay biglang nailantad sa buong bansa. Ang kanyang pangalan, na dati simbolo ng kapangyarihan at respeto, ngayon ay simbolo na ng kasakiman at inhustisya. Hindi na niya kinaya ang kahihiyan. Namatay siya sa atake sa puso bago pa man siya mahatulan. Isang pagtakas marahil mula sa hustisyang hinabol siya kahit sa kanyang katandaan, si Marco, at walang pagtakas para sa kanya. Ang pag-amin niya na nai-record sa telepono ni Miguel kasama ng mga ebidensya mula sa journal ni Mateo ay nagdiin sa kanya. Nahatulan siya ng first-degree murder. Habang buhay na pagkakakulong. Walang parol. Habang binabasa ng hukom ang hatol, hindi ko siya tiningnan. Tumingin ako kay Miguel sa aking tabi. Nakita ko ang luhang dahan-dahang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi luha ng saya, kundi luha ng kaluwagan. Isang bigat na matagal na niyang pinapasan ang sa wakas ay nabitiwan na. Si Isabel naman, ang babaeng minahal ng aking anak, ang babaeng pinili ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Nahatulan siya bilang kasabwat sa krimen at sa pagsasabwatan. 20 taon sa bilangguan. Habang inilalabas siya ng korte, nagtama ang aming mga mata sa huling pagkakataon. Wala na ang pagmamataas. Wala na ang pagkukunwari. Ang nakita ko lang ay isang basag na babae na nawala ang lahat dahil sa pag-ibig sa pera at kapangyarihan. Ang pamilyang namatayan ng anak noong 1989. Sa wakas ay nakamit din nila ang kanilang hustisya kahit na mga dekada na ang lumipas. Pagkatapos ng huling araw ng paglilitis, umuwi kami ni Miguel. Hindi kami nag-usap sa loob ng sasakyan. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na mabigat. Ito ay payapa. Pagdating namin sa bahay, ang bahay na minsan ay puno ng lungkot, tila mas maliwanag, tila mas magaan ang hangin. At doon, nagsimula ang aming bagong buhay. Pasa. Si Miguel, ang binatang dumating sa aking pintuan, na basang-basa at takot na takot, ay naging aking pamilya. Tinuring ko siyang tunay na anak. Inokupa niya ang lumang kwarto ni Mateo. Noong una, nag-aalangan pa ako. Pakiramdam ko'y isang pagtataksil sa alaala ng aking anak. Ngunit isang gabi, nakita ko si Miguel na nakaupo sa desk ni Mateo, binabasa ang mga lumang libro nito, hinahawakan ang mga lumang tropeo nito sa hockey. Hindi niya sinusubukang palitan si Mateo, sinusubukan niyang kilalanin siya. At doon ko napagtanto. Ito ang tamang gawin. Ito ang paraan para manatiling buhay si Mateo sa loob ng bahay na ito. Nag-enroll si Miguel sa isang unibersidad sa Maynila.
Nag-aral siya ng abogasya, sinabi niya sa akin. Gusto niyang ipaglaban ang mga taong hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili, gaya ng sinubukang gawin ng kanyang ama. Sa tuwing nakikita ko siyang nag-aaral ng mabuti, na may determinasyon sa kanyang mga mata, nakikita ko si Mateo. Nakikita ko ang parehong talino, ang parehong puso para sa tama. May mga gabi, nauupo kami sa beranda, tulad nito, nagkakape, nagkukuwentuhan. Ikinukwento ko sa kanya ang tungkol kay Mateo. Hindi lang ang tungkol sa malungkot na wakas, kundi ang tungkol sa masayang simula at sa magulong gitna, ang mga magagandang bahagi. Ikinuwento ko kung paano niya napanalunan ang kanyang unang laro sa hockey at ipinilit na katabi niyang matulog ang tropeo. Ikinuwento ko kung paano siya natutong maglayag at halos itumba ang bangka dahil sa pagpapasikat. Ikinuwento ko kung paano niya ako tinatawagan tuwing linggo mula sa universidad kahit na wala kaming mahalagang pag-uusapan, para lang mangumusta. Mga simpleng bagay, mga alaalang itinago ko sa aking puso na akala ko'y dala-dala ko ng mag-isa habang buhay. Ngayon, may kahati na ako. Si Miguel, hindi niya nakilala ang kanyang ama. Hindi niya narinig ang kanyang tawa. Hindi niya naramdaman ang kanyang yakap. Pero sa pamamagitan ng mga kuwentong ito, sa pamamagitan ng mga journal, sa pamamagitan ng buhay na aming binubuo ngayon, nabubuhay si Mateo. Ang kanyang diwa, ang kanyang pamana, ang mga aral mula sa lahat ng ito. Hindi sila simple. Pero kung mayroon man akong ibabahagi sa kung ano ang aking natutunan, ito na siguro iyon. Una, magtiwala ka sa iyong kutob. Alam ni Mateo ang katotohanan, pero nagduda siya sa kanyang sarili nang pilitin siya ni Isabel. Ang pag-aalinlangang iyon. Iyon ang nagdulot sa kanya ng lahat. Huwag hayaang bulagin ka ng kalungkutan sa inustisya. Sa loob ng 4 na taon, naniwala ako sa kasinungalingan dahil mas madaling paniwalaan iyon kaysa magtanong. Hinayaan kong aliwin ako ng mga taong may kasalanan habang itinatago nila ang kanilang krimen. Ang pamilya ay hindi laging dugo, at ang dugo ay hindi laging pamilya. Si Isabel at Marco ay kabahagi ng buhay ni Mateo, pero sila ang kumuha nito. Si Miguel ay kadugo niya, at siya ang lumalaban para parangalan ang kanyang alaala at ang pinakamahalaga sa lahat. Magsalita ka. Nakahanap si Mateo ng ebidensya ng katiwalian at nagplanong iulat ito. Kung kumilos lang sana siya agad, sa halip na harapin muna sila, marahil ay buhay pa siya ngayon. Huwag kang tumulad sa akin. Huwag maghintay ng 4 na taon para hanapin ang katotohanan. Huwag kang tumulad kay Mateo. Huwag bigyan ng pagkakataon ang mga may kasalanan na patahimikin ka. At huwag mong hayaan ang sinuman na sabihin sa iyo na hindi na mahalaga ang hustisya dahil matagal nang lumipas ang panahon. Hindi kailanman huli para ipaglaban ang tama. Tumila na ang ulan ngayon. Si Miguel ay mahimbing na natutulog sa itaas sa kwarto ng kanyang ama. At sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, sa loob ng 1,460 araw, kaya ko nang ipikit ang aking mga mata nang hindi nakikita ang mukha ni Mateo na dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng madilim na tubig. Dahil ngayon alam ko na ang katotohanan, at ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ang siyang tuluyang nagpalaya sa aming dalawa.